Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga pagdadaanan mo kapag mag-training ka sa TESDA as a domestic worker NC2. So ayan, isi-share ko lang yung naranasan ko sa TESDA. Pero kung gusto nyo pa rin mag-training doon sa tinreningan ko, so pwede naman, message nyo lang ako and ipapasa ko sa inyo yung Facebook name ng ng nag-training ako doon. So, unang-una is minessage ko yung lalaki na mag-training ako and ang sabi niya 5,000 and mag-prepare daw ako ng picture na 2x2 ata, basta puti yung background. And then next is nagpunta ako doon and then nagbayad ako kasi nga yung mga domestic na iba doon or yung ibang nag-training is bayad na sila ng agency kasi nga papunta sila na Middle East. Ako na pa Hong Kong is sarili kong pera yung ibabayad ko. So yung nagbayad ako doon sa cashier nila and then sabi sa akin is iwan mo yung sapatos mo and umakyat ka sa taas, antayin mo kami doon. So yun, iniwan ko yung sapatos ko doon sa gilid. Ayan, and then umakyat ako. Kaso doon pa lang may nagkaanuhan na doon na parang feeling nila kapag katulong sila, feeling na lang, hindi naman, pero medyo OA ba, medyo sila, maingay, tsaka akala nila is okay lang sa training center yung ganung ugali na parang pasikat, ganun. So, akala niya okay lang. So, pagdating ko doon sa taas, kinapi ko sa notebook yung sinulat sa blackboard nila, and then umupo ako. Unang-una doon is behavior, 50% agad yon. Yung paano ka makapasa sa TESDA, 50% is behavior yung kailangan. Pangalawa is kailangan alam mo yung gawain. Ayan. And then next is ano pa ba yung iba? Basta most of the time behavior yung talaga, pinag-uugatan ng lahat-lahat. So, ang ginawa ko, nagkapi lang ako, umupo ako doon. And then wear your hairnet kasi kailangan. And then tidy up. So, bawal makeup ata nung time na yun eh. Hindi ko lang alam kasi nung time na yun, sanay ako na nagmi-makeup. Hindi ako nakakapunta or nakakalabas ng bahay nang wala akong kilay. Ewan ko, kapag nasa mall ka talaga, kahit hindi ka talaga lalabas, wala kang kilay. Parang feeling mo ang kalbo ka. Ayan, so nagkilay ako and then lipstick. So, naupo ako doon. Pagdating ng babae sa taas, sabi niya, tahimik! Ganyan, umingay na siya agad. Nakaupo ako sa unahan kasi gusto kong marinig yung sinasabi niya. Sabi niya, sino yun kanina sa baba? Sumigaw agad. Di nagulat ako kasi hindi ko akala ko ini-expect ko na training center, yung kalma ba, yung ba, kasi training center nga eh. So, akala ko yung parang nag-aaral na hindi pinapagalitan, gano'n. Sino yung nasa baba kanina? Ano sabi mo, te? Sabi niya, sinabi ko lang naman sa'yo na ilagay nyo yung sapatos nyo sa ganyan. Ano ginawa mo? Ang sabi mo, pasensya na po, tao lang. Pasensya na po, tao lang nagkamali. Bakit? Nagdaldal na yung yung babae. Ayan, pinagalitan yung Nag-apply ka bilang katulong. So, yung ugali mo na ganyan, hindi yan pwede sa ibang bansa. Sabi niya ganun. Katulong ka. Sabi niya ganun. Hindi ka nga nagbayad ng training dito eh. Sabi dun sa babae. Yuko yung babae ngayon. Hindi ka nga nagbayad eh. Tapos ganyan. Ay talaga, grabe yung training center ko guys. Talagang yung mental health mo doon, emotional mo, maaalog siya. Kailangan stick to ka talaga. Kasi, yung mamatain ka talaga nila. Kaya, yung mga ibang subscriber ko na nag-training doon sa tinreningan ko, talagang natatawan lang talaga sila. Sinasabi nila na totoo nga yung sinasabi mo. Totoo kasi na-aware din sila, napagalitan, ganyan. So, tahimik lang. And then, ayan, ayoko dito ng ganyan. 50% dito, ugali. Yung ugali mo dito, yung ugali mo sa bahay, hindi mo pwedeng dalhin dito kasi nga, katulong ka. Kailangan mag-asikaso ka, ganyan. Ay, parang, ako, di ngayon, nagsimula na magsalita, nagsimula na siyang mag-lecture. Tas ako, medyo may idea ako kung bakit nga daw yung kailangan gamitin sa plancha na tubig kapag mag-i-spray is kailangan mineral water. Sabi ko kasi yung tap water or yung nawasa na water, may chlorine yan. Pwedeng manilaw yung mga damit, ganyan, yung kulay. Very good.
Ayan. Tapos, sa washing machine, ganyan. Ano yung, ano yung gagawin una. Syempre, titingnan mo, isasaksak mo muna, tas i-on mo, and then, tingnan mo ngayon yung, lagay mo na ngayon yung mga damit. Syempre, pag hiwalay nyo yung puti sa decolor, and then, pagkatapos, i-adjust mo yung ano niya, kung ano nga ba yan, dito sa Hong Kong, yung adjustan is mixed fabric, allergy, yung ganon, yung allergic, parang ano ba yun, para sa mga kumot. Kasi yon 60 degree yung init ng tubig is 60 degree na binubuhos doon sa bedsheet. So, kaya ano talaga, mainit. Ayan. Pero sa damit is 40 lang. Kaya na-adjust yan. So, next is start mo na. Pagkatapos mo siya ilagay sa option, kung anong option yung gusto mo, start mo na. So, tinuro yun. Tapos sa pagplansya, kapag polo yun ng lalaki yung pinlansya mo, yung pagbotones mo is dapat unang botones, tapos hanap ka 1, 2, 3, pangatlong botones mo. Dito luwag lang yan. Kasi plansya lang yan eh. Tapos yung pinakadulo, 7 ata or 6. Ayan. So yun yung sa lalaki. Sa babae naman, 1, 3, 5. Sa lalaki, 1, 3, 7 ata. So ganun yung way ng pagbotones. Kasi tinitignan yun sa TESDA guys, kung paano ka magbotones ng polo. Polo yung ipapagawa nila sa'yo doon. Plansyahin mo yung polo shirt. Ganun din sa babae. Kaya dapat alam mo kung ano yung, ilang ano yung botones. Hindi lahat ibobotones yun. 1, tsaka 3, tsaka 5 lang sa babae. So, isa yan. Next is, tinuro sa amin kung paano maglinis ng bahay, gumamit ng vacuum, ganyan. And then, nung kainan na, syempre, kumain na ako. Ang rules nila is kung sinong mahuli sa pagkain, yun yung maghuhugas ng plato. Kaya ayokong maghugas kasi napakarami namin. 100 siguro kami doon. Sa baba tsaka sa taas. 2 silang nagtitraining. And lahat yun huhugasan mo. Kaya ayokong maghugas. Ang ginawa ko is hindi ako kumain ng ng mabagal. Mabilis talaga para matapos ako kaagad. Tapos nung tingin ko na matatapos na sila, binigay ko na yung pagkain ko doon sa katabi ko na taga Mindanao ata yun sila, na parang sarap na sarap siya sa pagkain na sardina, corn beef na may repolyo. So sabi ko, te, gusto mo pa, sa'yo na lang to. Kasi ayoko maghugas. Tamad pa ako nung time na yun guys. Sobrang tamad ko pa talaga. So kaya natapos ako agad. And then nung gabi na is may nagdidisco doon. Hindi kami makatulog. Tas sobrang init. Yung may aircon lang is yung sa baba. Sa baba na na mga matutulog. Yun sila yung magti-training papunta sa taas, papunta doon sa TESDA mismo. Ang kami na first day pa lang, pinatulog kami doon sa pangalawang floor, and electric fan lang yung meron kami. Sobrang init, tapos hindi ka pa makatulog kasi parang may bar doon katabi ng tugs hanggang alas 3 ata yun ng umaga. Ayan, tapos katabi hindi kami pwedeng mag-ingay kasi yung kwarto namin to nahigaan, yung pinto doon, may isang pinto, nandun yung nagtitraining na isa natulog. Ayan, kaya hindi pwede talaga na magbagal-bagal ka or mag-ingay-ingay ka. And then, isa pa na namin, marami kaming pinagdaanan doon, walang tubig. So, kailangan mo pang bumili ng tubig, pahakot mo pa doon. Tapos, nagagalit pa sila. Dapat, dala-dalawa yung maliligo. Maghubad kayo doon, 2 kayo, iba-iba kayo. Basta, naghanap na lang ako ng kaibigan. Nung bago ako doon, nagkaroon agad ako ng kaibigan. So, 2 kami sa loob ng banyo. Wala na talagang hiya-hiya, ay hubad na talaga. Kasi hindi naman pwedeng basa, ilagay mo sa bag mo yung basa mo na pante, and hindi mo din pwedeng isampay kasi nga, gilid siya ng daan sa Paco, Manila. So, wala ka talagang magawa, kaya maghubad ka talaga. And yung isang balde ng tubig, 2 na kayo doon. So, hindi ko lang sure kung paano talaga nangyari yun sa buong buhay ko, na tagtiis talaga ako doon. So, sa pagkain, libre lang yung pagkain sa tanghalian. Sa gabi, ikaw na bahala bumili ng pagkain mo. Tapos sa umagahan, ikaw na din bahala. Tanghalian lang talaga yung shoulder nila. So, tapos, nangyari pa na sobrang antok na antok ako. And natulog ako noon. And then, may nag-iingay yung pinto ba, pasarado-sarado. Tapos, nagalit yung may-ari ng training center. Sabi niya, ano ba yan?
umakyat siya sa taas. Nagbe-bed setting kami doon. Pero ako, kakagising ko lang, tulala pa ako, ganyan pa. Kakagising ko lang talaga, kakabangon ko lang. Ano ba yan? Ba't ang ingay-ingay? Tapos yung upuan, katabi ko, sabi niya sa akin, yung upuan! Dali mo dito! Sabi niya ganun sa akin. Tinignan ko lang talaga siya, tulala. Talagang tinignan ko lang talaga siya. Galit din ako. Bakit mo ako untusan? Bayad ako dito ha. Ba't mo ako ginagawang katulong? Parang sa isip-isip ko, ang laki-laki ng binayad ko, tapos gaganunin mo ako. Tapos tinignan ko siya. Hindi talaga ako kumilos. Hindi talaga. Talagang tinignan ko talaga siya. Hindi din ako kumukurap. Tapos nung time na yun, maldita talaga ako. Tapos tinignan ko lang siya. Ganun. Tapos parang naano siya ba? Na ano yung mukha niya na bakit ano to? Talagang papatulan ko siya noon. Puta talaga. Kasi talagang bakit? Sisigawan mo kami? Kasi dahil lang sa pintuan na nagsasarado-sarado, hindi naman namin kasalanan kung bakit ganyan yung pinto nyo. Tapos magagalit ka sa amin. Eh di, yung kaibigan ko na nakatingin na sa amin, natulala na lang yung iba. Kasi nga, talagang tinitingnan ko lang talaga siya. Sige, tingnan natin kung ano yung sunod mong reaction. Hindi ko kukunin yung upuan. Tapos, kinuha nung kaibigan ko, binigay sa kanya, dun, nilagay niya dun sa pinto. Yan na lang kasi yung gagawin, no? Lalagay nyo lang dyan para hindi mag-ingay-ingayan, hindi nyo pa magawa. Tapos, ano pa yung mga sinabi nila. Ay, grabe talaga yung pinagdaanan mo sa TESDA. Yung mental health mo nga doon, masisira talaga't masisira. Tapos, yung iba doon, yung training center, mabait lang sila kapag masipag ka kasi gusto nila magtrabaho ka. Alam nyo ba guys, sa training center, hindi ka pwedeng matulog ng hanggang anong oras? Alas 5 pa lang, ginigising na kami ng sip-sip na babae na nasa Middle East na ngayon. Hoy, gising na, kayo maglinis kayo dyan, magwalis kayo. Oh my God, kasama pala to sa gagawin namin, maglinis. Eh di, okay lang na maglinis ng higaan namin. Pero yung buong bahay nila, buong training center nila, yung training center kasi nila guys, bahay. So yung buong bahay nila, lilinisin mo ngayon. Bahala kayo dyan, oy. Tapos, nagpasipsip yung babae na nagtitraining lang din doon. Tapos, parang siya yung nag-volunteer sa sarili niya na maging katulong doon. Magtulong-tulong siya para hindi siya mangupahan and libre pagkain. Yun yung niya, gusto niya. So, may bayad din siya konti. So, yun, pasipsip siya doon ng pasipsip, tas sumbong siya doon kay Mabel. Sabi niya, hindi pa sila gumigising sa taas. Buti na lang kamo, bago umakyat si Mabel, is tapos na kami magligpit ng higaan. Umakyat doon, galit na galit. Mga putang ina nyo! Bakit ayaw mo magsigising? Bahay nyo ba to? Ay talaga, pinagalitan kami malala. Buti na lang kamo, nakita niya ako, medyo ilang siya sa akin kasi nga, hindi ako pala sagot, tahimik lang ako, tas yung mukha ko, maldita. Ilang siya sa akin na magalit, hindi niya talaga ako pinagalitan hanggang sa umano ako. Tas nakita niya din sa kamay ko, sa kutis ko, maputi ako nun sa mall naka-aircon, tapos yung kamay ko, hindi yan nagtatrabaho yung kamay ko dati. Ano lang yan, punas-punas lang ng salamin, tapos cellphone lang, hawak ng ballpen, report, ganun lang, sa POS namin. So, nung hindi niya ako pinapagalitan, pero yung iba pinapagalitan niya. Tapos nung kinuha ko na yung sa kanya, yung certificate ko, hindi siya. Talagang tinanong niya ako, ano trabaho mo dito, be? Kasi nga, hindi niya nakikita sa mukha ko, nakatulong ako sa Sabi ko, sales lady sa SM Mega Mall. Sabi niya, kaya pala. Sabi niya, kasi may special treatment ako doon sa kanya. Kasi nga, niya na talagang lumalaban ako. Pag nasa tama din ako, nagbayad ako mahal-mahalan binayad ko. Kaya ginaganyan nila yung ibang mga kasama ko doon nagte-training kasi galing yun sila Mindanao, kahit saang parte, pero mostly Mindanao, mga Muslim sila. And then wala silang bayad kasi nga agency yung nagbabayad sa kanila. So yun yung pinapamukha ng training center na wala kayong ambag dito, agency nyo nagbabayad sa inyo, hindi nyo pa magawa ng tama yung ginagawa nyo. Mga ba trabaho nyo sa probinsya, diba? Kaya kayo nagtulong kasi mga mahihirap kayo. Ginaganon ka talaga, ganonin ka talaga. Tapos sinasabi niya, buti pa to itong sa Hong Kong, alam niyo maganda dito magtrabaho, kaso nga lang magbabayad ka. Sabi ganun. Kayo, kala nyo ba, pagdating nyo doon, ma-rape pa kayo, pag hindi pa kayo, magkulang-kulang kayo doon. Totoo naman talaga, ma-rape ka talaga sa Middle East pag hindi ka talaga, pag hindi ka matapang, pag hindi mo, talagang maano ka talaga doon, maabuso ka.
So, kaya sinasabi ko ngayon sa kapatid ko, hold on, sabi ko ganun, konting push na lang. Kasi nga, may dalawa siyang alaga na lalaki. So, yung isa daw is nanonood ng Bolt, ganun. Tapos, minsan ginugulat-gulat siya. Sabi ko, wag mong anuhin, talagang kapit lang, konti na lang makakauwi ka na. Sabi ko ganun, talagang, hipitan mong maigi yung sinturon mo. Sinasabi ko talagang ganun sa kanya. So, yun yung ginagawa namin. Pinipray ko talaga na sana safe siyang makauwi. Kasi yung kaibigan niya nga, yung na-rape doon. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.